Okay, it's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Palagi kong sinasabi, huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait. May din shooting range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, meron lang akong isang balita sa inyo na hindi maganda. Tayo noong nakaraang linggo ay hindi nakapag-upload ng mga videos dahil tayo ay na-strike. So may penalty tayo na isang linggo na hindi pwedeng upload ng videos, kaya babawi na lang ako. At hindi pala, kaya ako nahirapan mag-upload. Minsan huwag kayo magtataka na hindi ko ginagawa ng actual kasi nga hindi pumapasa sa community guidelines. Ay natatakot ako mag-upload ng mga videos na hindi pumapasa sa community guidelines, kamukha ng pag-wielding ng crack. So hindi, yung mga nagtatanong nun ay hindi ko na masasagot yun. Bagaman pwede ko yang i-ano na lang, i-explain lang sa inyo, pero hindi ko gagawin ng actual. Kaya yung ibang mga videos hindi ko ginagawa ng actual kasi nga bawal ipakita yung actual na paggagawa sa YouTube. So ang ginagawa lang natin ngayon ay puro explanation, paano paggawa, explain ko na lang sa inyo. Yung actual ay hindi ko na masyadong ipapakita yung mga bawal. So ayan. At gusto ko lang magpasalamat sa ating 34,600 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa maganda ninyong comment at patuloy kayong sumusuporta sa ating YouTube channel. Lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po isang charity vlogger. May 6 na estudyante na tinutulungang mag-aral, anak ng mga single parent. Tayo po ay wala nang pinapag-aral na anak dahil nakagraduate ng lahat. Kaya naisipan ko na yung kikinikita ko dito sa YouTube ay tulong sa mga estudyante na medyo hirap sa buhay. At magpapasalamat lang ako sa mga nagpadala ng pagmamahal sa ating mga estudyante, sa ating mga supporters. Meron tayong bagong supporter, si Ombet ng Kia Motors Kuwait. Yan, naging kaibigan ko dito sa Kuwait at dumalaw siya dito sa ating range para mabigyan ng pagkakataon na pumutok sa ating range. At shout out na rin maliban kay Umbet sa kanyang mga tropa at mga taga Kia Motor, si Yasin, si Apollo, si Ama May, shout out sa iyo, kay Mary Grace at kay Rodora. Okay, sana nag-enjoy kayo nung kayo pumunta dito sa range. At yun ding ating mga datihan pang mga supporters, si Alfredo Isidro, Ordo si Painan Las Piñas, shout out sa iyo. At shout out din kay Architect Arnela Salvador ng Kuwait. Yan, naging kaibigan din natin dito. At si Jubel Platon, si Boy Umay, na patuloy na sumusuporta sa atin. Ganyan din kay JC Antonio Official. Yan. Na tinatanong niya yung ating GCash number. Ito na po yung GCash number natin. Yan. Dito ko na lang hindi ako marunong maglagay sa screen. At yung mga gusto pang tumulong ay maraming salamat sa inyo. At yung mga tumulong na hindi nagpakilala, please pakilala kayo para every time ay mapasalamatan ko naman kayo. Okay, at ang bibigyan natin ngayon ng katugunan o pansin ay yung ay yung request ni Francis William. Ang sabi niya is slide anatomy and its function. I don't know if we can understand the Tagalog or Filipino, but this channel is for Filipinos, so I cannot speak English. So tatagalogin na lang natin at i-demo natin dahil ito ay kahilingan niya, yung anatomy ng slide. So wala siyang sinabing caliber, so in general ito. So ang una kong ipapakita sa inyo ay meron ako ditong isang slide ng CC75. So yan. Ang kaibahan ng CC75 at ng 1911, ang 1911 may barrel bushing dito. Okay? At may spring retainer din dito na na nakalagay. So yun ang pagkakaiba. Unfortunate, wala na, kinuha na yung ating
We don't have 1911 now, so explain ko na lang sa inyo. So yun ang pagkakaiba. Okay, ang unang importante dito sa slide, of course, ay yung kanyang firing pin. Okay, dahil yung firing pin niya ang siyang dahilan kung bakit pumuputok ang bala, dahil ang firing pin niya ang siya nag-i-strike o tumatama dito sa primer. Yan ang itong firing pin ito ang tumatama dito sa primer ng bala. At ang isa pa, ang firing pin ay may return spring para ito ay pagka tumama ay siyempre babalik siya para hindi siya mag-stack up. So ito yung kanyang spring diyan nakalagay. At yan ay dito nakasuot yan. Yan. So at siyempre meron yang front sight at rear sight para ma-determine natin ang patatamaan natin. Kung naka-align ba itong sight na to sa ating patatamaan. So yan ang isa pang importante diyan. At maliban diyan, ang isang mahalaga pa sa ay yung kanyang extractor. Ito yung extractor niya. Ito yung kumukuha ng pagpumutok, pag umatras ito, ay ito yung kumukuha ng sumasabit siya dito, kaya may liig ang mga bala. Sumasabit yan dyan at pag atras ng slide, dahil pag pumutok may blue back ang sa puwersa ng bala, create ng pressure na nagmula sa barrel, ay umaatras ang slide dahil gawa nitong empty shell ay hihilahin naman itong pag-atras itutulak ng empty shell itong slide dahil sa blue back, at kakahigi naman para naman siya lumabas ay dahil naman nitong extractor, lalabas siya dahil itutulak, kaya lumalabas siya ay itutulak naman siya ng ejector dito sa kabilang panig, sa kabilang side, plus hatak-hatak naman siya dito, kaya yan ay lalabas. Okay? So ang ejector naman kalimitan ay dito na nakalagay yan sa frame. So yan ang extractor. Ang isang ng extractor ay meron niyang spring dito. May spring yan dito. Yan, meron siyang spring na may spring siya dito. Yan, may spring siya, at pag mahina na ang spring, hindi na niya kayang ilabas ang empty shell o ang bala pati. Pagkasira na itong spring na to, na nakalagay naman siya dito naman siya nakalagay. Yan. Dito siya nakalagay. Okay? Kaya pag wala nang spring ang extractor, ay hindi na rin siya makaka-function. Ang isa pa, kagaya nito, pag yung pinakang kuko niya ay naputol na, ito na nasira nito, naputol na. So hindi na siya makakapag-eject dahil nga i-slide na siya dyan. So yung pang isang problema niyan, pagka hindi na nag-eject, checkin ninyo ito, o di kaya ito ilinisin ninyo, baka may mga carbon na dyan. So ayan pa. So tapos na tayo dyan. At ang isa pang ng mga nasa slide ay yung kanyang firing pin block, firing pin safety block. Okay, ito yung firing pin safety block niya. So
karamihan ay may mga firing pin safety block na ang mga baril. Ito ay naka-block yung kanyang ano dito, nakaganito siya. Okay? So mapapansin natin na yung kanyang firing pin ay mayroong siyang ano doon, kaltas. Dahil nga nakalock yung kanyang firing pin diyan. Ano, nakaganyan siya diyan. Okay, nakaganyan siya diyan. Baliktad diyan. Ito ang nasa taas. May spring siya dito para itulak niya lagi para ito ay nakakagat lagi siya diyan. So hindi makakaabante ang firing pin kung hindi i-release siya dito ng ano, kung hindi siya itutulak dito ng kanyang lever. Meron siya ditong tutulak siya dito na disconnector. Okay, itutulak siya dito, itataas siya para maging libre yung firing pin. So meron siyang firing pin block ito. Kamukha din ito. Yan, sa Glock meron din. Yung mga series 70 na mga ano ay wala pang ganyan. So kamukha nito, meron ding wala. Okay? Na ano, na ganyan. So ito yung kanyang extractor. At bakit naman pag umabante ito, pag ito'y umabante, ay bakit naman pumapasok yung bala? Ganito naman yan. Okay, tingnan natin. Maglagay tayo dito ng ano. Dami. Okay. Medyo mababa yung video natin. So, meron naman niya ito. Kung mapapansin niyo ito naman yung nagtutulak ng bala. Yung part na ito yung nagtutulak ng bala papasok sa chamber. Kaya pag yan ay pag dumaan yan diyan, pag ganyan, yan ay itutulak niya yung bala. Itutulak niya yung bala. Medyo sikip ito. Itutulak niya yung bala paabante. Yan, at papasok na yun sa chamber dahil gawa nito. Ito ang magtutulak sa bala. Papasok sa chamber. At yung bala naman na yun, ang mangyayari ng bala na yun, pag nasa chamber na ay magiging ganito na siya. Ayan. Andyan na siya. Papasok na siya dun sa tamang posisyon niya. Yan ang kalalabasan niya. Nakaganyan na siya. Pag nasa chamber na. So yan. At ang importante, meron ding tinatawag natin na firing pin retainer. Kasi kung walang firing pin retainer, kamukha nito, pinakita ko na sa inyo pag-backpack nito, ay lalabas ang firing pin. Lalabas ang firing pin ito kung walang firing pin retainer. So ayan, pag yan ay yung firing pin retainer na yun ay tinanggal natin para malumabas yung firing pin. Pero meron ding mga modelo na walang firing pin retainer. Kung baga, meron naman siyang butas dito para yung firing pin niya ay hindi lumabas. Na yung butas na yan ay dito tumatama naman yung kanyang pin. Yan, dito tumatama yung pin niya. Okay, pag nakapasok yan doon, yung pin ay nandoon at yung kanyang pin ay papakita ko lang sa inyo, hindi siya lalabas dahil yung pin niya ay nandito. Ayan wag lalaro lang yung firing pin niya dito. Kinakailangan ilabas ninyo yung firing pin lock niya dito, itong butas na to, para mailabas ninyo. So hindi pare-pareho ang anatomy ng mga pistol. Iba-iba. Although pare-pareho naman ang niyan, ang function niyan, pero iba-iba rin talaga ang design. Sa mga Glock,
meron din siyang firing pin safety block. Ayan. Mayroon din siyang firing pin safety block. At meron din siyang extractor. Ang spring ng extractor ng Glock ay mahaba, umpisa dito. Okay, so iba-iba talaga ang ano, pero ang importanteng parts diyan ay firing pin, extractor. Yan talaga ang importanteng parte ng ano ng mga slide, sorry. So given na yung mga sight niyan, may kanya-kanyang sight yan, may mga optics, may mga sari-sari. Pero sa dami ng mga baril na nababaklas ko, ang pagkakaiba lamang ay yung kanyang firing pin retainer. Yung iba walang firing pin retainer, pero may pin lock dito. Kamukha nito. Yan, kamukha nito. At yung iba ay walang firing pin safety block. Yung iba ay wala. Kamukha nito, wala ito. Ayan o, wala ito. Yung mga 1903, 1966 model, wala pa yung mga ganyan. So yung mga umpisa ng mga 1966 wala pang mga ganyan. Lumabas na yan itong mga safety block, additional features na safety. Yun lang ang masasabi ko. At kung meron pa kayong nalalamang iba, ay please comment down below para ma-share din natin sa ano. Hindi naman lahat ay nalalaman ko. At meron din ako siguro nakalimutan o meron talaga akong hindi nalalaman. Paki-share lang ninyo. Na-request lang itong topic na ito kaya dapat kong pagbigyan. At sa abot ng aking maliit na kaalaman. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli. Sana nakapulutan ninyo ng maliit na kaalaman itong videos na ito. Thank you very much and God bless us all.